Teaching natin ngayon ay tungkol po sa motivation. Motivate po tayong mga alagad, tayong mga disciples na mabuhay tayo sa pananampalataya. Amen. At ang pagbubuhay sa pananampalataya ay araw-araw natin ginagawa sa ating lifestyle. Sabi lifestyle. Sa uri ng ating pamumuhay. Kaya ngayong umaga, sa binasa natin sa Book of Numbers, verse 1 hanggang 28, ang keywords dyan, alam natin yung mga ginawa, nasaksyan ng mga Israelita. And then, ang problema ng mga Israelites ay yung kanilang disobedient, yung kanilang stubborn self-will, yung kanilang matigas na damdamin. Yung buhay kambing, yung maging masuwayan ng kanilang ginagawa. Kaya sabi nga ng Panginoon, hanggang kailan ako lalapas tanganin ng mga tao dito, sabi ng Panginoon kay Moses. Ang bandang huli ka, si Moses nagreklamo dyan, kasi mga anak ko ba ito? Nagreklamo ito ba ito? So makikita po natin, hanggang sa kuliulian, sabi ng Panginoon, hanggat ako'y Diyos, at nalulukuban ang inyong kalwalatian, ang buhok sa limutan, ang sabi niya, ni isa man sa mga ito, wala makakarating sa promised land. So, pero si Caleb, saka si Joshua, ay naiiba, sabi. Si Joshua kasi automatic, kasi assistant siya ni Moses. Si Caleb po ay isa sa mga spy na pinadala, at nasaksyan niya yung magandang lupain na ipinangako ng Diyos. Kaya sabi niya, siya mismo nag-intercede po siya sa gitna ng mga reklamador at sa harapan ng Diyos. Hindi, sabi niya, punta natin. Siya nga po yung tao nang sabi, pagkain lang natin yung mga tao doon, yung mga gigante doon, pagkain lang natin sila. So makita natin, ilulog ni Lord na punta yun. Pero sa kabila ng mga tao yung nagreklamo. And in the verse 28, ang sabihin mo sa kanila, sabi ng Panginoon Moses, na kung ano yung sinasabi nila, yun ang gagawin ko sa kanila. So, tama-tama, yung devotion ni Marlene yung umaga, sabi ni Marlene, let's talk, let's mistake. Pag wala tayong plano sinasabi, may iwasan natin magkamali. So, ang ating motivation ngayon ay self-discipline. Sino word self-discipline? Self-discipline. Nasa intentional natin yan. Yung disiplina sa sarili. Lalo sa pagsasalita. May mga taong nataklesa. Kumarin taklesa yan. Yung isang, si Dad, pag nagsamang dalawa niya, kagalpakan niya. May inano si Saudi. Ano yan? May mga taong natahimik tulad niya meron. Sabi nga ni Phoebe, ano naman yung influensya ni Amel sa'yo? Yung pagiging tahimik niya. Minsan, maghapon siguro sila walang inikan. So, influensya. So, sabihin, tayo lahat ay mayroong influensya. At ang influensya ang dapat makuha natin ngayon, yung motivation na meron tayong disiplina sa panalita. Minsan nga kagabi, matutulog na kami, magsimulang nagburuto yung bata. Tayo, kasi may sipon, may ubo. Ayaw po ay medyo matutulog na. Sabi ko, tumahimik ka, itatapon kita sa labas. Sabi ni Diyos, ang salita mo. Kasi ginagaya niya po nga kasi ang aking mga sinasabi, pag-usap ko siya sa cellphone, lahat ng sinabi ko, sinasalita niya rin. Ginagaya niya. So kailangan ko pagkaroon ng disiplina sa aking pananalita sa harapan ng bata kasi nagmo-model ako sa kanya eh. Nakuha po niyo ako. Tama si Marlene, sabi sa salita sa Kawikaan, 24 verse 26 ba yan? Na mag-ingat sa pananalita. Wala sinabi na po yan ng Santiago na mag-ingat sa pananalita, ang dila. Dahil ang dila lupi nakakalika ng matinding sunog. Pwede itong sirayan ang pusang limutan sa pamamagitan ng dila. At sabi nga ni Santiago, sa pamamagitan ng ating dila, na nasusuwito natin ang lahat, ang hayo. Alala ko si Pastor Santerio, sabi ni Pastor Santerio, ang pastor, sa kanyang pananalita, pwede niyang dalhin ang mga tao sa langit o sa impyerno. Sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Hindi ko makalimutan yan kasi siya po yung aking teacher nung time na ako'y bago sa Alpha Omega Bible School ng PLC. Na ngayon ay Bible training natin sa online. So ngayon po, makita natin, ang ating purpose ngayon ay pagsasalita ng mayroong pananampalataya. Kung tawagin natin ito sa technical term ng ating
pananalita ay ano to, positive words. Magsalita daw tayo ng positibo. Yan ang technical na sinasabi lagi ni Mary Jane. Magsalita ka ng positibo. Kasi puro ka, lagi mo sinasabi may sakit ka, kaya magkakasakit ka. Tama naman din siya. At tayo mga alagad, kailangan tayo mabuhay na may pananampalataya. At tayo magsasalita ng mayroong pananampalataya. Sa ating devotion, tinuturo siya. Tingnan nyo, sa binasa natin kanina, anong sabi sa verse 28? Pakilagay ko sa screen. Sabi sa 28, kaya pinamagandang bukong salita yan eh. Ang salita ay makapangyarihan. Sabi sa 28, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagreklamo. Sabi natin pagreklamo. Sa English ko ay patuloy pa rin sa murmuring. Sabi nito. At ang sabi niya dyan, laban sa akin, kailan ba sila tatahimik? Sabihin niyo sa kanila na ito ang pinagsasabi ko habang buhay ako si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig kung gusto ninyong mangyari. Ano ba ang sinasabi ng mga Israelite diyan? Mabuti pang bumalik na lang sa Egypt kaysa mamatay dito. Mabuti pang mamatay na lang sa Egypt kaysa mamatay dito sa ilang. So masyado nilang binirik ang Diyos na nagtanggal sa kanila sa kabila ng maraming miracles. Sabihin, biro kung tumawid sa dagat na pula, nagkaroon ng daanan sa gitna ng dagat, yung tubig kabilaan parang pader, at sila tumawid. Nakita nila kung paano na napaslang ng Diyos ang mga Egyptian na humahabol sa kalagitnaan. At nakita nila yung yung malaking haliging ulap kung araw at kung gabi haliging apoy. Nakita nila kung paano sila pintubayan. At hindi sa lahat doon ay kumain sila ng karne na hindi po nila inalagaan. Mga pugo. At kumain sila ng pagkain, pinahuhulog nila sa pamamagitan ng hamog na galing langit. Pagkain langit yung mana na piprito-prito mo na lang, iinitin mo na lang, pagkain na, ang sabi nga doon, nung binasa ko, lasang gatas na marang galyetas, na punong-puno ng, ang tawag doon, protina, na kapangangailangan ng mga tao. Isipin mo, 40 years sila naglakbay sa ilang, hindi sila, yung kanilang mga kasuotan, hindi na luma, yung kanilang sandalyas, at hindi halos sila tumanda. Sa kabila noon, nandun po yung pagreklamo ng mga Israelita. So makikita po ninyo, napakalaga. Makikita mo nga saan yung sa kawikaan, aklat ng kawikaan. Sa aklat ng kawikaan, ang sabi diyan, ang nag-iingat, Kawikaan 13, ang nag-iingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay masasadlak sa kapahamakan. Ako po, madaldal po ako eh. Pero kailangan ko magkaroon disiplina sa aking sarili. At pag nakita ko kung pamali yung nasasabi ko. So, kailangan tayo magkaroon ng sariling disiplina sa pananalita. Tama si Marlene sa kanyang devotion na pag hindi ka masalita, hindi ka magkakamali. So sabi dyan, yung nag-guard sa kanyang bibig, sa kanyang salita, ay may magkakaroon ng buhay. Ngunit yung taong daldal lang ng daldal at hindi inisip mo kanyang sinasabi, ano sabi dyan, masasablak sa kapamakan. Alam niyo naman ngayon, meron na yung mga tinatawag na mga kaso, lalo sa marunay, mga unjust vexation, ano ibig sabihin nun? Yung mga lumpa, yung mga kaso tungkol sa chismis, lalo ngayon sa cellphone, yung tinatawag na cybercrime, na nagparinig sa cellphone, nagparinig sa Facebook, at na-identify na ikaw yun, pwede kang magkaroon ng cybercrime, may kulong yun at may patong na pera. May kulong yun. Yan po yan. Dahil sa pagiging madaldal. Minsan, maganda yung intention natin na sinasabi natin, pero mali po yung effect. Kaya nasabi po sa Kawikaan ulit, pakita po isang Kawikaan, Kawikaan chapter 9 verse 11, ang kinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang nagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ano po yan? Sa ibang salin sa English po, if you are sensible, ang sabi niya, kung sensitive ka, sa mga tao na nakakagawa sa'yo ng mali, ang sabi niya, it is virtue. Mas maganda daw na manahimik ka na lang kaysa magsalita. Palampasin mo na lang. Ibig sabihin, tinuturo ko po sa mga disciple na it's better na, sabi niya, gear in mind, diyan na lang sa isipan,
masabi mo? Nakukuha po niyo mga kapatid. Kasi ngayon, training ko ngayon, motivation ko ito ngayon, para tayo lahat ay mabuhay sa pananampalataya sa pamamagitan ng ating salita. Kaya nga po ay devotion, araw at gabi. Kasi sabi ko sa Joshua chapter 1 verse 8, sa King James Version, ang sabi niya ay ganito. Tignan niyo. Ang sabi po dito sa Joshua, ang sabi po niya ay, verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth." So ang sabi po niya, yung book of law, ang salita ng Diyos, huwag ninyong iiwalay sa inyong bibig. Ibig sabihin, anong ibig sabihin na? Ang dapat making bukang bibig natin para ng palataya sa salita ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid, meron tayong binabanggit na Word of God na pinapanampalataya natin at yun ang mangyayari sa atin. Kapag salita ng Diyos ang ating bukang bibig, yun ang nagaganap sa atin. Meron sinasabi, whatever you talk, you get. Ano sa Tagalog yun? Kung ano yung sinasabi mo, yun talaga ang nangyayari. Pag nagsalita ka ng negatibo, you get negative. Kaya tayong mga alagad ay nag-iisip tayo ng ating sinasabi. Meron ako mga expression na nababanggit ko pa yung mali, naalala ko lang, pag nasabi ko na, halimbawa kahapon, nag-aayos na Erwin ng basketballan, naglilinis, tapos naglagay ng ilaw. Ay so expression kong loma, nung sinaunang panahon, sabi ko, anak ng pating yan. Sabi ko, mali na naman yung sinabi ko. Mayroon bang anak ang pating dito sa lupa? So, negative po yun. Pero habang binabayad ko po yun, mayroon pong nangyayari hindi maganda. Sabi ko, I review. Binabawi ko yung aking sinabi. Hindi dapat yun, in Jesus' name. So kaya ngayon, kung titingnan po natin, sa devotion nyo, di ba, after ng devotion mo, ilagay mo ng day, kung ilang day na, sina Era, nasa day 100 na yata eh. Ang kanilang devotion. Ilagay ng day, pagkatapos, lalagay nila ng title, yung salita ng Diyos na kanilang binasa, susulat, tapos observation. After ng observation, ano mayroon? Application. Pagkatapos ng application, mayroon prayer. Ang turo ko nga dyan, pagka ikaw ay nag-devotion, talagang doon sa hindi lang nakasulat, pag simulat mo na yung iyong prayer, yun ang guide mo sa iyong panalangin. Mag-pray ka na pagkatapos mo isulat yung iyong prayer na nakasulat, yung written prayer mo, and then mag-pray ka na. Yun na yung guide mo sa prayer mo. Pero mayroong huli. Anong mayroong huli? Declaration. This is it. Ito yun. Yung sinasabi ko. So anong ating declaration and expectation? Gawin natin. Iyan ang dapat ma-practice sa atin ngayon. Sa daily life natin, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya ng ating declaration and expectation. Narinig po niyo yung sinasabi ko ng Panginoon sa aklat ng Numbers. Ang sabi niya, kung ano ang deklarasyon niyo sa inyong sarili, yun ang gagawin ng Diyos. Then if you speak, and if you talk with faith, then may epekto po yun sa atin kasi deklarasyon natin yun. Kaya yung aming mentor po namin, nalulula po ako sa kanyang declaration. Then, dinidesire po niya po ako na mag-declare ka ngayon. Ay hindi ako ng aming pananampalataya, hindi ko magawa. Noong ako mag-speak sa seminar, ang sinasabi ng aking mga halos kumabata ko sa camp. Ako yung BS leader na ako noon, sila mga campers sa Project Jabez. At nandun sila sa seminar, kasama sila sa yung mga taga-paligmaran. At dapat nag-speak ako tungkol sa GB, nakita nila, ang sabi sa akin, nakita ng pananampalataya ng pastor. Malakyan sila doon. Kasi nakikita nila, nasabi niya, kapag ito nangyari talaga sa church, yung klase ng giving nito, lalaki ang church, lalago ang mga kapatiran sa church. So sabi niya, meron kang big faith. So ako na-motivate. Sabi ko, wow, dapat pala talaga ituloy. So kaya ngayon, meron na akong pwedeng influence sa inyo ngayon na mag-speak tayo, lagi tayo may magandang deklarasyon sa ating sarili. At expectation. Halimbawa ngayon, masama ang panahon. Ano ang deklarasyon mo? Ano ang ina-expect mo? Happy niya, di tayo magtatas ngayon kasi maulan. Wala na talagang mangyari. Di ka makakatin kasi maulan. Pero i-speak, mag-declare
nag-declare ka ng, oh, ulan, bagyo, pag alis-alis ka nga sa ngalan ni Jesus, kasi huwag mo maapektuhan ang aming paglilingkod. Kaya pag ulo mo basta nakatingala, alam niyo na ang ibig sabihin yan. Nag-declare ko ako in the heavenly realms. Halimbawa sa wifi, lagi na lang nawawala ng wifi. Ang sabi nitong isa, sabi ni Pastor, hindi mo kasi yan ginagapos sa panalangin. Hindi mo kasi pinapanalangin, hindi mo kasi ginagapos. Ganon. Kaya laging ganyan yan eh. So kaya po, pinag-pray ko talaga na, Lord, sa ngalan ni Jesus, ipinapahayag ko na ang wifi hawakan po ninyo at yung mga gawa ng diablo at mga nilang dinatapos ko na inuwasan sa ngalan ni Jesus. At inapahayag ko po ngayon, nasa Balagbag po ako, magkakaroon na sa church ng wifi. Mamaya-maya tumawag si Chad, sabi niya, pinakit ko na po. Ayusin na po yan. So kaya po ako'y nagmamadaling bumaba, nagpaalam ako, wala namang case. So bumaba ako para makabitan. So kaya pag linggo, pwede na kayo mag-live at pwede na kayo makapag-share sa Facebook ng inyong pananampalataya. So ngayong umaga po, kailan itong may sa buhay, may practice, ang tinatawag na declaration and expectation. Kaya po ba mayroon kayong declaration, expectation, as long as mayroon kang salita ng Diyos. Halimbawa sa araw na to, nagbasa ka, mayroon kang natutunan. Ano yung natutunan mo sa salita ng Diyos na binasa mo? Nagkaroon ka ngayon ng tinatawag na application. Ito ngayon ang aking gagawin. I-declare mo yan. I-declare mo yan. Tayo ay nag-declare na dito sa church natin, magkaroon tayo ng magagandang gamit. Magkaroon na ng dito. Magkaroon na ng tumatayo dito. Dinideclare na, in-expect ko natin na mayroon ng tumayo dyan. Si John, ipapadala natin sa Balite para noon ay siya ng something ng improvement sa pagiging drummer para si John makapag-disciple ng mga bagong drummer. Siya mismo mag-disciple. Dinideclare po natin yan. Sino pong naniniwala? Dinideclare po natin na magkaroon tayo ng sarili nating, yung ating Sunday school teacher, mabilihan ng gadget, at least yung kalendar na tablets na pwede sa mga bata. Para yung reklamo na maingay ang mga bata, meron ng hahantil sa mga bata, kinausap na natin si Sister May. Ngayon, volunteer. Ang kailangan natin ngayon ay magkaroon siya ng gadgets, magagamit para sa mga bata. Magkaroon tayo ng sarili nating printer. Amen? Gusto niyo yun? Amen. Yun po ang mga pahayag natin dito. Magkaroon tayo ng, ako, deklarasyon ko, magkaroon ng disciples, matapos pang December, pagpasok ng January, matapos po natin ng 40 disciples. Ngayon, mayroon ng 19. Palapakan natin si Lord. Meron ng 19. Ngayon, 20 na lang, maaabot na yung 40 disciples. At kung nagkaroon tayo ng 40 disciples, next year, tatrabaho na lang natin yung 60. Meron tayong 100 disciples. Ano yan? Magkakaroon na ng tinatawag na quantity and quality. Hindi lang sa bilang, kundi may quality po yung magiging disciples. Deklarasyon ko po yan sa aking sarili. Sa Diyos, sa pananampalataya. At yan ang aking expectation. So kayo, tayo, ano ang ating deklarasyon bago matapos ang December? Ako nga, deklarasyon ko dito sa atin sa church. Every Sunday, magkaroon tayo ang church, magbubukod ng offering, yung church mismo natin. Pabubukurin natin ng mag-set aside ng halaga hanggang December. At yung po ay halaga para po may ambag po sa blessings ng mga pastor sa Pasko. At susuplayan po natin yung ginagawa po ni Pastor Dante na isa sa ating mga naging disciple pagdating sa Gili. Amen po ba? So, para po yung Christmas party ng mga pastor ay maging masaya. At least, ang church natin may bahagi. Sino po sa inyo dito mag-declare? Kasama po kayo sa magiging bahagi nun. Yung po ang ating expectation. Kayo po, ano pang inaasahan nyo sa inyong buhay, sa inyong paglilingkod? Meron po ba kayong expectation? Sa inyong paglilingkod sa Diyos, ano inaasahan nyo sa paglilingkod nyo sa Diyos? Anong klase ng paglilingkod ang gusto nyo? Hindi paglilingkod
paglilingkod na naghihirap o paglilingkod na umuunlad. Nasa iyong bibig lang po yan, nasa inyong pagsasalita yan. Kaya mag-master po tayo ng ating, ang disciple isa sa minamaster, ang tulad tinutusan ng disciple, ang minamaster natin yung ating word. Yung word natin, daily, in life. Hindi lang yung basta magsalita ng positibo, kundi tayo ay magsalita ng mayroong pananampalataya. At yan ay mayroong deklarasyon. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, dahil sa salita niya, dinideklara po natin yun sa sarili natin. Nung ako'y mag-declare, sabi ko, itong Joshua chapter 1 verse 8, i-apply ko doon sa aking buhay. Magdi-devotion ako, magbubulay ako araw at gabi. At yan po ang aking inaasahan. Mangyari na ito doon sa akin. Kayo na nagbibigay ng kapangyayari sa lahat ng bagay. Sino magpapangyari? Si Lord. Ang sabi niya, kung ano yung speak nyo, yun ang gagawin ko sa inyo. Kaya kung nag-speak ka ng reklamo, alam mo ba yung magsasalita, isang uri din ang pagtatanim. Ang sabi ng Galatians chapter 6, God will not be moved. Ang Diyos ay hindi nyo madadaya. Hindi nyo malilinlang, ang sabi sa ibang salin. Kung ano ang inyong tanim, yun ang inyong ani. Siyempre, pag nasalita ka ng masamang salita sa iyong kapwa, aanin mo yun. Kung salita ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, aanin mo yun. Ano yun? 100 fold. Di ba pag nagtanim? Pag nagtanim, di ba, ang pagtatanim mayroong 30 fold, mayroong 60 fold, at mayroong 100 fold. Halimbawa, ano ba ibig sabihin? Ano ba ibig sabihin ng sinasabi ko? Pag nagtanim ka ng 3 salo, minsan umaani ng 30 fold. Ibig sabihin, hindi mo gano'ng tumama, pero mayroong ani ng 30 fold. 30 doble. Meron namang pag tumama, may ani na kung doble. At meron namang 100 fold. Parang nagtanim ka ng isang kabang palay, aani ka ng 100 na kaban. Yan ang 100 fold. Minsan, tanim ka ng isang kabang palay, umani ng 60 fold, 60 kaban. Minsan naman, hindi tumama, kaya 30 kaban lang ang inanin. Para kami, nung nagkain kami, nagtanim kami ng isang kaban, umani kami, 100 fold, 100 kaban. Tumama, may ano pa yun, dinawag pa yun. So 100 fold. Ganun din naman sa pagtatanim natin sa ating mga salita. Kaya kung ang pagtatanim natin ay nakakapabuti sa ating kapwa, aani ka. Aani ka. Ngayon kung tayo ay nagtanim ng hindi mga bagay ng mga salita, lagi tayo may kaaway, aanin mo rin yun. Ay, inalam kung bakit kabila. Naranasan niyo ba yung lahat ng kapitbahay kaaway mo? Dahil yun sa salita. Sabi ni Martin, let's talk, let's mistake. Sino sa inyo maraming kaibigan? Lahat ng kapitbahay kaibigan. Hindi nagsasalita, pero padala ng ulam, kahit hindi nakakabalik ang pinggan. Natawa si Martin, guru meron yan dito. Padala ng ulam, pero yung pinggan, hindi nakakabalik. Sa kabila nun, hindi siya nagsasalita ng ano. Alam yan, si kapitbahay ko si Kumari, kahit yung pinggan niya hindi nakakabalik, hindi nagsasalita sa akin ng kahit ano-ano. So, aanin mo yun. Kaya minsan, nagbiro po ako na, kung ang tanim ka ng hangin, aanin ka ng bagyo. So, yung sa ating mga pananalita, din po ako, dahil ako matandal, pinapractice ko po yan. Pag-umaga, iwasan mo na magsalita, mag-devotion muna. At kung hindi maganda ang atmosphere, sino word atmosphere? Atmosphere means, katulad ngayon, hindi maganda ang atmosphere kaninang umaga, magdamag na inulan. Tapos pagdating pa ng pinsan ko, naputol yung spillway, hindi ako nakatawid. Naputol talaga daw yung sa Blura, hindi mo nakatawid yung tricycle. Sabi ko, yari sila hindi makatawid. Pero hindi yan, sabi ko. By the grace of God, yung pang expectation at mga kadal ko. Ito yung inayos agad ng Blura. Meron agad patong, hindi makakatawid. Wala na namang wifi. Sabi ko, hindi, magkakaroon yan. Eh sabi, pag walang wifi, sabi niya, pag nakita nila kung labas-pasok kung balik-balik ng Diyon, sabi niya, wala namang wifi yan. Tapos kakam ko, kailangan ko man, katulad kahapon. Meron akong, Biyernes, alas 9, start ng aming
online, yung aming po Equippers Intentional Discipleship, kami po yun, mag-asawa. Naka-schedule alas 9. Eksakto bukas na, nag-uusap na, nagdi-devotion na, chinecheck na yung aming devotion. Ito na nawala. Ano nangyari? Biglang nagpula. Diretso ako takbo sa sa Blue Rock. At nakikapit bahay doon sa tindahan. Dinatuloy sa iba sa na minsan, pag may mga nangyari sa buhay natin, hindi natin naiisip, hindi gumagana ang ating pananampalataya. Tapos, ito ngayon, nung pagkapagbukas na ako, pastor, sabi ko, pastor, sinsa na, walang kami ng connection eh. At dumayo pa ako sa malayong kapitbahay na connect. Narinig ko pa gusto yung kanyang declaration. Pagpalayan na ng Panginoon dahil sa iyong pagsisikap. Hindi mo yun. Binasbasa na agad ako. Pagpalayan ka ng Panginoon sa iyong pagsisikap, sabi niya gano'n, binibigay ninyo yung the best para lamang kayong ma-disciple. Bless kayo, Lord. Nakita niyo yung positive at pananampalatayang binitawan sa akin. Wala siyang sinabi ko ba? Bless. Kaya ngayon matuto tayo mag-bless sa pamamagitan ng ating mga salita. Kanina, ganyan na si Jaira. Ako wait lang ang isipan mo kasi nararating lang. Ganyan na. Ngalay na. Hindi ko ma-bless. Sabi niyo, i-bless mo. Ayaw ko na pala. Ngalay na yung ulo ka ganyan mo. Sabi niyo, Jaira, pastor, ang tagal. Pinatungan lang ng kamay, wala ba ako nasabing God bless? Ano sabi ko, ay oo nga pala. Eh di makuha niyang blessing, ay oo nga pala. Sabi ko dyan, speak with faith. Ang salita ay mahalaga. At ano ba mga salita ang nabitawan natin hindi maganda, hindi na natin mababawin. Kaya sabi ng kawikaan, ang nag-iingat sa kanyang salita ay nagkakaroon ng buhay. Ang nagdadaldal, ang sabi niya, mapapahamak. So ngayon, sa atin ngayon, sa mixing sermon ngayon umaga, ang kailangan po natin ay yun ang i-apply natin. At ang guide natin ay ang Word of God kung bakit may devotion. Ngayon, balik tayo sa devotion. Diyan tayo magkakaroon ng deklarasyon. Pagbutihin po natin ang ating deklarasyon. Hindi ba nyo na isulat, mag-declare kayo sa inyong buhay. Mag-declare tayo ng magandang bagay sa ating buhay. Paano ba natin gagawin yun? Naalala nyo ba yung pelikula natin na yung pelikula tungkol sa prayer, yung prayer room? Naalala nyo yung negra, yung preacher ng negra? Nung siya mawin nung negrang babae, asawa ng sundalo, nawin siya. At nagkaroon na siya ng tamang deklarasyon. Kaya pag-uwi niya, kasi problema niya, yung asawa niya ng babae, mawawalan pa ng trabaho, makukulong pa. So nung siya ay matuto siya, nag-declare siya, pag-uwi niya sa bahay, nag-declare siya, nagkaroon siya ng declaration and expectation. Pumasok sa bahay na nag-declare siya, sabi niya, ikaw na espiritu ng, kayo maruruming espiritu, ikaw na espiritu ng pangangalunya, mga babae, hindi na kita pinahintulutan sa bahay na ko. Sabi niya, layas, espiritu ng ganito, lahat ng klase ng mga bagay na sinabi, ang dami sinabi, pinahayag ko niya. Hindi katanggap sa bahay na ito. Pagkatapos sinarado ang pinto, mamaya doon masulit, oo nga pala, meron pa. Binalikan niya pa yung masamang espiritu. Sabi, meron pa. Huwag na huwag ka nang babalik dito kahit kailan. In the name of Jesus. Nung diniklara po niya yun, nung ganong deklarasyon, gumanda ang buhay niya. Sabi niya, yan ang aking deklarasyon, at yan ang aking pahayag, at yan ang aking inaasahan sa aking Diyos sa pagsunod sa kanyang kalooban. So mamaya-maya, pag ilang araw, bumalik ang kanyang asawa, humingi ng tawad sa kanya, inayos ang pamilya, inagin niya ang kanyang kasalanan sa kumpanya, yung kanyang pamumupit, inagin niya doon sa manager, sabi niya, at sabi niya yung kulang, willing kong ibalik. Kahit nga po yung manager nawin lang Kasi sabi niya, bihirang ganito, umamin, at willing magpagulong. Bihira ito.
Kaya ang sabi ng isang manager, ay na, decision niya na, i-work na. Hindi, sabi ng isang manager, sandali lang. Bigyan niyo ako ng 3 araw para pag-isipan ito. Ang sabi ng manager, dahil sa naging matapat ka at inamin mo at bihira ang ganyan, ang sabi niya, hindi na kita pakukulong. At ang sabi niya, anong gagawin? Ibinalik mo siya sa trabaho, ikaw ang papalit na manager sa kumpanya. Dahil ikaw ang kailangan ng kumpanya. Tapat sa tungkulin. Nakita po niyo yung declaration ng asawa. So yung deklarasyon natin. Yung deklarasyon natin. Nahirapan tayo sa ating mga mahal sa buhay na kaya mag-declare tayo. Ano ang klase ng declare? Yung mga sinisira natin na ayaw makinig. Yung nagtatakip pa ng tayo na, sabi ni Jeremiah. Yung nahirapan tayo, aminin po nyo, sino nahirapan sa inyong pamilya mo na tayo? Nahirapan kayo? Ayaw magkasama, sino nahirapan? Nahirapan kayo? Nasa atin lang pong deklarasyon yan. Mag-declare po tayo. I-declare natin, sa araw na to, ipinapahayag ko lahat ng ayaw tumanggap kay Kristo. Dito sa bahay, may espiritu na tumanggap. Pinalalayas ko. Di, yung parang mali ko sa bahay mo na nandun ka, nang-declare ka. Lahat ng alam mo na hadlang, nahirap, sa gabal, deklara mo. Ito ang aking deklarasyon sa ngalan ng Panginoon, by the blood of Jesus. Itong mga ganito, pinalayas ko ito sa aming tahanan, sa aming bahay. Hindi ka welcome, lumayas ka sa ngalan ni Jesus. Yan ang aming deklarasyon at inaasahan sa aming Panginoon na aming pinaglilingkuran. Gagawin ng Diyos yun. Bakit? Hindi na pinahayag natin na mayroong faith. At alam mo ang tawag yan, spiritual warfare po yan. Pagkikipagdigmang spiritual po yan. So ngayon, pag nahihirapan tayo, kahit sa eskwela, pag nahihirapan tayo, mag-declare ka. Sa ngalan ni Jesus, kaya ito. Kaya ito ng aking Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi niya ako papabayaan. Kaysa dumiskarte ka ng sarili mo, ano mangyari sa'yo? Mahirapan ka. Eh nung sinabi mo gano'n, sasamahan ka ng Panginoon. Bakit? Sinabi mo may pananampalataya eh. Nagpaya. Ito Lord ang aking inaasahan. Ito ang aking deklarasyon. Ang buhay at kamatayan nasaan? Sabi sa Biblia, nasa bibig. Life and death ay nasa bibig po natin. So, ang bibig po natin ay nandyan yung ating kayamanan. Nandyan ang ating kayamanan. Nandyan din yung ating kalusugan. Kanina sa CR po ako, nagpapahayag po ako ng magandang kalusugan sa aking katawan. Nasabi ko kanina, I declare, magiging maayos ang aking kalusugan. Yan ang aking deklarasyon at yan ang aking inaasahan sa Panginoon. Kasi lumitaw yung aking faith eh. So ngayong umaga, ano po ang inyong deklarasyon habang kayo nabubuhay? Sino sa inyong umaasang umabot po kayo ng 90 years? Amen. Kung bilis nyo mag-amen. 90 years. Meron na iba dyan, ang deklarasyon nila sa kanyang sarili. Basta mapatapos ko lang aking anak sa pag-aaral, pwede na akong kunin nilo. Maganda rin, pero mas maganda sabihin ko, makita ko pa ang ganda ang mga apo sa kanila na naglilingkod sa iyo. Magandang deklarasyon. Pag tinignan po yung deklarasyon ng iba kong mga kasama, tingnan niyo po yung deklarasyon nila. Papasahin ko po sa inyo. May mga declaration po sila ako natutunan. Sabi nga po dito, ito po yung declaration po ni Pastor Ray Marso. Ito maganda. Galing din po ito ng Book of Numbers verse 28. Ang sabi po niya, I declare and expect. Sabi niya, I declare and expect God's incredible blessing over my life. Ano sabi niya? Incredible blessings over my life. I will see an explosion of God's goodness. Makakakita ako ng, ano daw ito? Sumasabog ng kabutihan ng Diyos. A sudden widespread increase, I will experience the surpassing greatness of God's favor, and it will elevate me to a level higher than ever I dreamed.
of exclusive blessing are coming my way. This is my declaration and expectation. Ang tindig. Sinulat niya. Tapos binasa niya sa sarili niya. Tapos hindi lang niya binasa, senior niya pa. Hindi lang po natin binabasa, hindi lang po natin ito dinidevotion, sinishare natin ang ating declaration. Kasi the more na binabanggit mo, nangyayari sa iyo. The more na binabanggit natin, lalong nangyayari sa atin. Ano sabi ng Bible? Whatever you talk, ano yung sinasabi mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya pag sinabi mo, ay pastor, mahirap lang kami. Pinanganak kami mahirap. So, mamamatay na lang kami mahirap din. Kung ano yung sinabi mo at declare mo sa sarili sa pamilya, yun na rin ang mangyayari. Amen po ba? Sino sa inyo pinanganak mahirap? Hindi masama yun. Pero huwag mo namang i-declare sa buhay mo na ang buhay mo maging mahirap ka. Kaya nga alam mo, nagtatrabaho ang karamihan para gumanda naman ang buhay. So sa salita ng Diyos, tayo mga alagad, yan ang ating meron tayong expectation in declaration. Dahil mga mananampalataya tayo, mga disciples tayo. Makikita nyo, bakit disciples? Kasi tayo mga nag-aaral, mga estudyante tayo. Habang tinuturuan tayo, ina-apply natin ito sa ating sarili. Halimbawa ngayon, yung pananalita, ito yung dapat ma-practice. Na kung saan mabaliktad natin ang mga sitwasyon. Halimbawa, may nararamdaman kang hindi maganda sa iyong buhay. Anong gagawin mo? Kaya minsan pagka nakakaramdam ng hindi ko po sinasalita, hindi binabanggit. Baliktarin natin. Kaya po bang i-practice? Amen. Kaya po natin i-practicein po ito. Huwag lang tayo mag-isip ng positibo. Dapat po tayong magsalita ng mayroong pananampalataya. Lahat ay susunod sa iyong pananampalataya. Alam niyo ba na sa pamamagitan ng pananampalataya, makakagawa ka ng miracles? Ano ba ang nagpapairal ng miracles? Pananampalataya. Nakita niyo yung babaeng dinudugo na 12 years na dinudugo. 12 years na married lang, hindi nang babago. Meron bang babae ganun? Yung walang tigil ang rin lang. Di bili ng pampers po yun. Pampers ba? Laging kailangan, araw-araw may pasabor yun. I'm sorry sa kapagin ko. Ibig sabihin yung babae, 12 years na dinudugo. Pero nag-declare sa sarili niya. Nabasa niyo ba yun? Amen. Nasabi niya, mahigit ko lang ang damit niya. Gagaling na. Ano ginawa niya? Nag-declare po siya sa kanyang sarili at gumawa po siya ng expectation. Then sabi niya, basta mahigit ko lang ang kanyang damit, gagaling na. Ano yan? Pananampalataya. Kaya nung mahipo niyang damit niya, alam ni Jesus. Kaya nung alam ni Jesus na mayroong humipo sa kanya kasi mayroong na-release na papakakyarihan ng pagpapagaling. Alam ng Diyos yung Diyos eh. Kaya binigyan ng Diyos ng pagsubok ng mga alagad. Sino humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, sa dami-dami ng tao ito, tanongin mo kung sino hipo sa'yo. Isikan niya. Ang tinatanong mo, sino kumuha ng miracles? Nanginginig yung babae na natatakot. Sabi niya, anak, sabi niya, huwag kang matakot sapagkat pinagaling ka ng iyong ano yung sabihin? Ng iyong deklarasyon at expectation. Yung kawal, yung senturyon na mayroong aliping mamamatay sa sakit. Ano sabi niya, huwag na po kayo pumunta. Sabihin mo lang. Ang dahilan, dahil ako pinuno, may kawan ako. Pag sinabi kong humayo ka, humahayo siya. Anong ginamit ng pinuno? Salita. Pag sinabi sa kanyang tawag, pumunta ka, pumunta. Pag sinabi hindi ka, lumalapit. Kaya ako rin ay pinunong, nasa ilalim din ng mataas ang mangko na kung anong sabihin niya, aking sinusunod. Kaya sabi niya, Lord, sabihin mo lang at gagaling na aking alipin. Nung marinig ni Lord John, nabangha ang Panginoon. Ano sabi ni Lord? Kahit sa buong Israel, wala akong nakita ganitong kalaking. Ano yung ibig sabihin nun? Malaking deklarasyon at expectation. So, kailangan natin magkaroon tayo ng malaking deklarasyon at expectation. Katulad ng ginagawa ni Pastor Ray na binasa ko sa inyo, na sabi ko, grabe ito, magandang influensya ko sa atin.
So kaya, tayo mga naglilingkod, ano ang expectation natin? Halimbawa, si Rosa, mag-expect siya. Ano ang magiging pahayag mo? Yung laptop mo, teka-teka na. Kailangan tumingala ka sa screen kasi wala na, baka ano yan. So, pwede ka mag-declare na, Lord, I declare and I expect na in church, bigyan mo ng bagong laptop na dedikalidad. Samahan mo na rin ng printer. Magandang deklarasyon. Lord, yan po ang aking deklarasyon at aking expectation. Pwede? Alam ba, si Ruel, gitarista siya, singer siya. Sa paglilingkod niya sa Diyos, ano kanyang deklarasyon habang tumutugtog siya? Pwede niya sabihin, ito guide lang. Pwede, Lord, sa aking pagtugtog, sa aking pagkanta, sa aking pag-perform, aking ipinapahayag na ako, bigyan mo ng anointing. Na habang tumutugtog, binibless ko yung mga tao para mag-worship. Tunog pa lang ng gitara. Akin pong itong pinapahaya, aking dinideclare to Lord at aking pong inaasahan yan. Pagdating ng araw, dinideclare niya po yan, mamalayan niya lang pag nagtutugtog siya, iba yung dating ng kanyang music. Di ba? Ay, mga kumakanta. Di ba si Marlene, kakanta pa lang, isimula pa lang pagkanta, aakyat pa lang siya. Ako meron ako na experience ng kanyang grabe. Nasama po ako sa Rise Up Philippines. Nasama po ako doon. Biro yung kahuli-huli ang speaker, grabe po ako na hindi. Umaakyat pa lang sa stage, aakyat pa lang. Grabe na po yung mga tao sub-sub na sa sahig. Sa tindi ng anointing, yung kapagyari ng Diyos. Ano sabi niya? Habang umakyat siya, sabi niya, makikita ko ang Lord. Kumanta siya ng gano'n. Sabi ng kasama ko, yung anointing nito. Sabi niya, tanggapin ninyo ang presensya ng Diyos. I declare, yan ang aking expectation na matanggap. Sana gano'n din. Grabe mga tao, tinanggap nila. Hindi na kailangan mag-pray. Dahil diniklar nga po. First time sa buhay ko, gano'n po nakakita ng ganong tao na mayroong deklarasyon sa sarili. Yung mga tumatayong worship leader, yung mga song leader, magkaroon kayo ng inyong deklarasyon sa inyong sarili. Ang bawat isa sa atin, na gusto maligtas ang ating pamilya, magkaroon po ng magandang deklarasyon. Sa harapan ng Diyos, naririnig ng Diablo, na sinasabi natin, yan ang aking deklarasyon, yan ang aking inaasahan. Sino po sa inyo ang gusto mag-declare sa inyong pamilya? Si tatay, hindi niya alam ito, pero ginawa niya sa akin. Makinig po kayo. Hindi niya ito alam, pero ginawa niya po ito. Nasa Maynila muna po ako, at pumunta doon si tatay. Nag-Bible study. Bigla mag-Bible study sa mga kamag-anak namin. Nung mag-Bible study na, ako si Tambok, sa kayong mga barkada niya, nakaset na po kami, pupunta kami dun sa post para alam nyo na, magtagay po kami ng Tanluay, puso ng inyong doon. Nung lalabas na, ang sabi ni tatay mo, huwag kang aalis kasi ikaw magbabasa. Ginawa po kung tagabasa ng Biblia. Di siyempre, sabi ng pinang tamo, dyan tayo, insan, masusulong tayo dyan. Sabi niya, uusok tayo dyan, insan, labas na dyan. Hindi doon pwede. Ginawa akong tagabasa eh. Siguro, wala akong alam sa salita na yun. Gawin kang tagabasa. Makinig kayo mabuti. Diyan ka, magbasa ka ng Bible. Kasi ang pangarap ko sa iyo, maging manangarap kang tulad ko. Yan ang gusto ko. Narinig niyo yung sinabi niya? It's a kind of declaration and expectation. Yan ang gusto ko, sabi niya. Yung huli, expectation. Nangyari ang kanyang deklarasyon? Hindi. Nangyari. Hindi na ako pinatumulan nun, hindi na ako pinatulong ng Diyos. Nakikita ko ng sarili ko sa panaginip na nagpipreach. Pati sa pagkain ko araw at gabi, pati nga kumain ng logo, nakikita ko yung mama ko nagpipreach. Kaya hindi na, umalis na dyan. Naranasan yung gano'n. Na nakalilat ka, kumakain ka, yung sarili mo, nakikita mo kahit sa dingding na panood mo nagpipreach. At sinasabi, umalis ka nga dyan. Sabi, ano nangyari? Wala. Para na ako nababaliw. Ayaw mo nang pumikit at ayaw mo nang matulog. Dahil lang sa deklarasyon ng tatay ko yun. Napansin ko ba ninyo? Pag nag-declare ko kayo sa inyong pamilya, yan ang panahon ang Diyos ay gagalaw sa kanila.
Pwede bang sabihin ni Ruel sa pag-uwi sa bahay? Sabi na, kung malakas ang loob mo. Ito po ang aming deklarasyon. Si tatay, lahat maglilingkod sa Diyos. Yan po ang aking deklarasyon, expectation. Marinig ng tatay mo yun. Baka magulat sa iyo. Pero hindi niya masasansala yung deklarasyon mo. Gagawin ng Diyos at gagawin niya. Nasa bibig lang po natin ang buhay at kamatayan, pati ng ating mga mahal sa buhay. Tapos yun yung ginawa ng tatay ko. Pati plano niya sinabi sa akin, during sa harapan ng maraming tao, na ibabay gustahin niya, hindi ko naman sinala. Diyan ka, magbasa ka ng Biblia, sapagkat ang gusto ko, ang deklarasyon, ang pangarap ko sa iyo, maging mangarap ang tulad ko. Yan ang gusto ko. Kaya magbasa ka dyan. Hindi basa ko ng Bible. Habang binabasa ko yung Bible, yan, mga tungkol sa kasalanan. Wow, matindi. Kaya ngayong umaga, pwede po tayo mag-practice. Pwede tayo mag-practice. Harap-harapan ito. Hindi mo na kailangan basta ito. Pwede mo sa ito, prayer ko sa iyo. O, ito sabihin mo. Basta magpahayag ka. Sabi mo sa katabi mo, magpahayag ka. Yung mga mag-asawa dapat nagpapahayag kayo sa isa't isa. Ito ang aking deklarasyon at inaasahan sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Ano man ang kalagayan natin ngayon sa buhay, nasa bahagi po ng ating deklarasyon. Nasa bahagi, nasa ating salita. Kaya, ang sabi ng Bible, pagsalita tayo ng mayroong pananampalataya. At pag may pananampalataya, mayroong deklarasyon. Sino pong willing maghayag ng deklarasyon? Amen. Okay, pwede ba tayo mag-practice? Mag-practice tayo. Magkaroon tayo ng demonstration. Okay. Magkaroon tayo ng demonstration ngayon, ngayong baga.